Sa palagay mo ba'y ganun lamang kadali lalaki? Nagkakamali ka, Adele. Ang kung sino mong pumasok dito sa biringan ay hindi na makakaalis pa kailanman. Nagmamakaawa ako, Carolina. Paniguradong hinihintay na ako ng aking pamilya. Bakit, Adele? Bakit na naisin mo pang lisanin ang napaka-perpektong lugar na ito? Hindi pa ba sapat ang lahat ng tinatamasa mong kaginhawahan dito? Natatandaan mo ba yung gabing pumalaot ka, Adele? Iyon din ang gabi na hindi ka na bumalik at inakala nilang nalunod ka na sa karagatan. 3 dekada sa mundo ng mga tao, Adele. Ganun ka na katagal na nawawala. Sa palagay mo ba'y may pamilya pang naghihintay sa pag-uwi mo? At oo nga pala, matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa ang ina mo dahil sa iyo, Adele. Namatay siya sa pighati at kalungkutan dahil mas ninais mong sundan dito ang salawahan mong kasintahan. Hindi totoo yan, Carolina. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Simon, Sir Joseph. Tubong Samar, pero hindi ko nasasabihin pa kung saan ang eksaktong lugar ng tinitirhan ko rito sa aming probinsya. Para na rin sa privacy ko at ng aking pamilya. Dahil alam ko na maraming nagiging interesado pag ang kwento ay tungkol sa mahiwagang syudad na iyon ng mga engkanto. Marahil ay alam ng mga taga-subaybay mo ang tungkol sa maalamat na Biringan City sa may Samar. Dahil nang minsang mag-scroll ang anak ko ng inyong channel, ay nakita niya na may naitampok na kayong mga kwento tungkol rito. At ito rin ang nagudyok sa akin para ibahagi rin ang pinakatago-tagong karanasan ng aking kapatid tungkol sa napakamodernong syudad na ito ng Samar. Sa totoo lamang ay hirap ko din tong paniwalaan kung hindi lamang din ito totoong karanasan ni Kuya Adel, ang kapatid kong nakapasok sa sikretong portal ng mga engkantong taga-Biringan. Ibabahagi ko po ang kwentong ito sa mga taga-subaybay mo, Sir Joseph, sa kung paano ito isinalaysay sa akin ng aking kapatid na paunti-unti pag nasa matino siyang pag-iisip. Simulan po natin yung kwento taong 1980 sa isang baybayin malapit sa karagatan ng aming probinsya. Adele, anak, huwag ka na kayang pumalaot ngayon. Balita sa radyo may bagyong paparating daw. Baka mapahama ka pa sa laot. Pag-aalala ni Aling Soledad na aming ina. Hindi ho maaari, inay. Kailangan ko hong pumalaot kundi wala hong babaunin si Simon bukas sa paaralan. Pero napakalakas ng hangin, anak. Maaari namang lumiban muna sa klase ang kapatid mo bukas eh. Hindi ho ako papayag, inay. Si Simon na lamang ho ang pag-asa natin para makaahon sa hirap ng buhay. Hindi ho ako makakapayag na dahil wala lang siyang mabaon sa eskwela kailangan niyang lumiban. Gagawa ho ako ng paraan. Anak, huwag matigas ang ulo mo. Malalaki ang alon sa laot. Napakadelikado. Kundi lang sana tayo maagang iniwan ng itay niyo'y hindi ka na sana makakapagsabak sa trabaho sa dagat. Baka ibang naging kapalaran mo. Nakaraan na ho yun, inay. Huwag niyong masyadong alalahanin dahil malulungkot lang tayong lahat. Wala akong mangyayari sa atin pag ganyang alipin tayo ng nakaraan. Masaya ho ako sa ginagawa kong paghahanap buhay. Ngayong wala na si itay, ay hindi ko ho bibiguin ang pangako ko sa kanya na hindi ko kayo pababayaan ng aking kapatid. Salamat, anak, ha. Napakabait mo talaga. Manang-mana ka sa namayapa mong ama. Tamang pagpapalaki namin sa inyo ng kapatid mo kahit mahirap lang tayo. O kaya inay, huwag ko na hong masyadong mag-alala, ha. At saka nalimutan niyo na ho ba? Bihasa ho akong lumangoy. At saka dyan lang naman ho ako sa baybayin mag-aarya ng lambat natin eh. Ganyang matigas rin lang ang ulo mo'y sige pumapayag na ako. Pero sasama ako, anak. Sasamahan kita. Wala na nga nagawa noon si kuya nang magpumilit na sumama sa dagat ang aming ina para tulungan siya sa paglalambat. Pati ako'y sumama na rin. Nang panahong yan, Sir Joseph ay nasa 50 na ang edad ni inay at si Kuya Adel naman ay nasa late 20s na. Ako naman ay 13 anyos lamang at kasalukuyang nasa high school. Malaki ang pagitan ng edad naming magkapatid dahil maedad na ang inay nang magbuntis ito sa akin. Naku mare, narinig mo ba ang balita?
Isa na namang kalugar natin ang nawawala simula pa kagabi. Ayun, iyak ng iyak si Lusing, asawa ni Ador, dahil nakita na lamang ng mga kasamahan nating mangingisda ang bangka ng mister niya na palutang-lutang sa laot. Bungad na tsismis ni Aling Merly sa amin pagkarating pa lamang sa dalampasigan. Napailing na lamang si Inay noon dahil sa pagkatsismosa ni Aling Merly dahil wala daw talaga nakakalusot sa malakas nitong pandinig. Halos buong nangyayari nga sa lugar namin ay alam nito. Kamusta naman si Lusing ngayon? Ayun, malukalo-ka rin sa pag-iyak. Kunwari pa ang higad na yun eh. Alam naman ng lahat na para usan siya ng buong barangay. Kundi ko pa alam, tuwang-tuwa na yun ngayong wala na ang mister niya. Iyang bunganga mo naman, Merly, hinaan mo. Nakakahiya naman. Abay, totoo naman ang sinasabi ko, Soledad. Higad naman talaga yang si Lusing dahil pati asawa ko'y gusto niyang gapangin. Maiba ko ano. Alam mo ba? Bago mawala yan sa laot, yung asawa ni Lusing ay palagi mo ikinukwento. Madalas daw siyang makakita ng magandang syudad sa ibabaw ng tubig at napakamoderno daw kuno. Akalain mong matindi pala ang saltik ng taong yun ano? Saan ka naman nakakita ng magandang syudad na nakalutang sa laot? Siguro'y nasisiraan na ng bait yang si Ador dahil sa pangangaliwa ng higad niyang asawa. Kawawa naman. Syudad? Syudad sa laot baka mo, Aling Merly? Ay oo, Adel. Napakagandang syudad daw at parang sa ibang bansa ang pagkakayari ng matatayog na gusali. Ay bakit mo naman naitanong ha, Adel? Nakita mo na rin ba yun? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa siraulong asawa ni Lusing. Wala ho, Aling Merly. Masama ho bang magtanong? Ay hindi naman iho. Teka, maiba ko ano? Kamusta na yung kasintahan mong si Laila? Naku ha, balita ko'y malapit na kayong magpakasal na dalawa. Ho, saan niyo ho naman nasagap yung chismis na yun? Aba kanino pa? Di kay Laila mismo. Ayon at pinangangalandakan niya sa lugar natin na mamamanhikan na raw kayo. Nagkatinginan na lamang ang inay at kuya ko sa nalaman buhat kay Aling Merly. Kaya sa halip na maglambat si kuya noon, ay mas inuna nitong puntahan ang bahay ng kasintahang si Ate Laila. Laila, bakit naman ipinamamalita mo sa lahat na malapit na tayong ikasal? Hindi pa nga natin napag-usapan ng tungkol dito. Naiinip na ako, Adel. Ang tagal mong magpasya para sa ating dalawa kaya inuunahan na kita. Pero napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na ito noon pa man, di ba? Alam mong hindi ko pa pwedeng basta-bastang harapin ang pagpapakasal nating dalawa sa ngayon dahil may responsibilidad pa ako sa pamilya ko. Palagi na lang silang inuuna mo, Adel. Paano naman ako? Akala ko ba'y naiintindihan mo ko, Laila? Noon yun, Adel. Pero ang tagal ko nang naghihintay. O may hinihintay pa nga ba ako? O baka naman sa kakahintay ko sa iyo'y maging matandang dalaga na ako dahil dyan sa pesting responsibilidad mo sa pamilya mo. Laila, huwag ka naman ganyang mag-isip. Akala ko pa naman ay ikaw ang kauna-unahang taong makakaintindi ng kalagayan ko. Matagal na kitang iniintindi, Adel. Kaya nga hanggang ngayon ay magkarelasyon pa rin tayong dalawa. Pero nakakasawa palang umintindi, Adel. Nakakasawa kang intindihin. Pakiusap, Laila. Kaunting panahon pa. Hanggang kailan? Hanggang maging ubani na tayong dalawa, Adel. Isipin mong may sariling buhay ka rin. Pero kasali sila sa buhay ko dahil pamilya ko rin sila. Mahalaga rin sila sa akin at hindi ko sila pwedeng pabayaan na lang. At ako, Adel, hindi ba ako importante sa iyo? Ngayon mamili ka. Ako o yung pamilya mo? Laila, bakit kailangan kong mamili? Pakiusap. Habaan mo pa sana ang pangunawa mo sa bagay na ito. Pasensyahan na lang din tayo, Adel. Pero kung ganyang walang kasiguraduhan ng buhay ko sa iyo, mabuti pa siguro wag na muna tayong mag-usap. Ha? Bakit naman ganun, Laila? Makakaalis ka na, Adel, at huwag mo muna akong iistorbohin. Huwag ka munang pumunta rito sa amin hanggat hindi ka desididong lumagay tayo sa tahimik. At uulitin ko sa iyo, dapat ay tayo lamang dalawa, hindi kasama ang pamilya mo.
Lulugo-lugo noong umalis ng bahay ni na Ate Laila si Kuya Adel. Punong-puno ito ng panibugo sa inasal ng kanyang nobya dahil buong akala niya noon ay maiintindihan siya nito pero hindi pala. At simula nang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ay palagi na lamang itong malungkot at nag-iisa. Hindi rin ito sinasabi sa amin noon kung ano ang problema niya. Basta nakikita na lamang namin ito sa tabing dagat na malayo ang tanaw at kung minsan ay tulala. Isang takip silim ay nilapitan ko siya sa dalampasigan para ibigay ang sulat na ipinagawa sa amin ng aming guro dahil Father's Day noon at naisip ko na tutal ay patay naman na ang aming ama ay ito na lamang ang pasasalamatan ko dahil siya na ang umako sa lahat ng responsibilidad ni Itay. O bakit bunso? Anong ginagawa mo rito? Malamig dito, baka magkasakit ka pa. Ngunit sa halip na sumagot ay nginitian ko lamang siya at lumapag sa buhangin na katabi niya. Kitang-kita ko rin ng mga sandaling yon sa tulong ng mga kumukuti-kutitap na mga tala sa langit ang kalungkutan ng kanyang mga mata. Kuya, may problema ka ba? Problema? Wala naman bunso. Huwag mong intindihin si kuya ha. O anong atin? Wala ka na bang pambaon sa eskwela bukas? Meron pa naman ho kuya. Ang totoo ay tinitipid ko ang mga perang ibinibigay mo sa akin dahil alam kong hindi biro ang mamalakaya sa palaot. Para lang may pambaon ako sa araw-araw. Salamat kuya ha, dahil palagi kang nandyan para suportahan kami ni inay. Huwag kang mag-alala kuya sa oras na makapagtapos ako sa pag-aaral. Ipinapangako ko na hinding-hindi kita pababayaan. Susuklian ko ang lahat ng mga pagpapagal mo sa amin ni inay. Dahil kayo ang pinaka-importante sa akin. Ano ka ba bunso? Hindi ako nanghihingi ng kapalit sa lahat ng binibigay ko sa iyo. Masaya ako sa ginagawa kong pagtulong sa inyo ni inay. Bukol yun lahat sa aking puso. At tandaan mo na kahit anong mangyari ay nandito lamang si kuya para sa iyo. Pamilya tayo di ba? Naisip ko lang kuya, paano kaya kung mag-asawa ka na? Paano na kaya kami ni inay? Kuya, sabi mo sa akin pag mag-aasawa ka na ha, para mapagandaan ko naman. At ano namang gagawin mo aber? Totoy ka pa. Di ako naman ang bahalang dumiskarte sa amin ni inay para mabuhay kami kuya. Kasi naisip ko na tumatanda ka na rin. Alam nga namang hindi ka mag-asawa kawawa ka naman. Sa sinabi ko'y nahalata ko na mas lalong nalambungan ng lungkot ang mga mata niya. Nahalata ko rin ang panggagatal ng kanyang boses na para bang gusto ng umiyak. Ang laot naman ang iniisip mo bunso. Mas malalim pa sa karagatan. Hindi pa ako mag-aasawa bunso. Hindi pa sa ngayon dahil kailangan siguraduhin ko muna ang kinabukasan mo. Ayaw kong magaya ka sa amin ni Itay na nagkakanda-ugaga sa pangingisda. May makain lang tayo. Gusto ko na magkaroon ka ng magandang buhay. Ipangako mo sa akin na sana mag-aaral kang mabuti. Huwag mong biguin si kuya ha. Mataas kaya ang pangarap ko sa iyo. Kahit man lamang sa iyo matupad ko ang pangarap kong maging seaman at kapitan ng barko. Aba kuya, seaman ka naman ha. Ngisi ko sa kanya. Seaman nga bunso kaso seaman daragat. At sabay kami nagkabungis-ngisang magkapatid dahil sa biro ko'y napangiti ko rin siya. Nagsabuyan din kami ng buhangin na palagi naming ginagawa tuwing naghaharutan. Ay, oo nga pala kuya. Para sa iyo nga pala ito, munti ko nang malimutan. At nakangirit kong inabot sa kanya ang ginawa kong sulat kanina sa paaralan. At ano naman ito bunso? Basta basahin mo yan kuya, dahil lahat ng isinulat ko dyan ay totoong galing dito. Saka ko'y tinuro ang tapat ng aking dibdib. Binuklat naman iyon ni kuya tahimik na binasa matapos akong initian ng napakaganda. Maya-maya pa'y kita ko ang panunubig ng mga mata niya at ang pasimpleng pagpapahid ng luha. Ginulo din niya ang buhok at inakbayan ako ng maigpit. Alam mo bunso, palagi kong ilalagay ito sa wallet ko at iingatan. Dahil ito ang magiging inspirasyon ko sa araw-araw para sipagin ako mangisda. Pampabuenas ba baka sakaling dumami ang huli ni kuya? At ano naman kinalaman ng sulat ko kuya sa pagdami ng huli mo ng isda? Aba malaki bunso, dahil sa tuwing mababasa ko ang sulat mo, maalala ko na may makulit akong kapatid na magugutom pag wala akong naiuwing isda. Kaya kailangan magsipag ni kuya, nang sa gayon matupad ang lahat ng pangarap ko sa iyo.
Nangiti na lamang ako noon sa sinabi niya dahil damang-dama ko ang matinding pagmamahal niya sa akin. Pagkatapos ay inakit na niya ako pabalik ng bahay dahil tumatawag na kami ng inay para maghapunan. Dahil si kuya ay kailangang matulog ng maaga dahil bukas na madaling araw ay muli na naman itong papalaot sa karagatan. Madaling araw talaga ang pagpapalakayan ng mga mangingisda sa aming lugar dahil tamang-tama ang oras na yun para manghuli ng isda sa laot. Hindi ko rin alam ang tamang dahilan pero kinasanayan na iyon ng mga mangingisda sa amin. At bukas bago din sumikat ang araw, sa silangan ay unti-unti na rin silang nagsisipagbalikan. Sa dalampasikan naman ay doon nagsisipag-abang ang mga pamilya nilang naghihintay sa kanilang pag-uwi. At kabilang na kami doon ni inay. Sa totoo lamang ay magandang tanawin iyon tuwing umaga sa aming baybayin dahil iyon ang oras na madalas na magkikita-kita ang mga magkakabarangay. Masaya ang buong pamilya pag maraming naiuuwing huli ang kanilang padre de pamilya at sambakol naman kapag inaalat sa magdamag na pagpapalaot. Swerte-swerte lang kumbaga. Iyon din ang sandali na nagkakumustahan ng mga magkakakilala at kung minsan ay may kahalo ng tsismisan. Kaya halos lahat ng tao sa lugar namin ay kakilala ang isa't isa. Kaya nung araw na yon, hindi rin nakaligtas sa pandinig namin ang isa na namang nakakamanghang balita. Maniwala kayo, kitang-kita ko kanina sa laut ang isang magandang syudad. Sobrang maliwanag ang mga ilaw. Nagtatayugan pa ang mga gusali. Ang akala ko ngayon napadpad na ako sa Maynila Pero hindi. Mas maganda pa sa Maynila ang disenyo ng mga gusali. Gusto ko nga sanang puntahan pero nang umalo ng malakas gumiwang yung bangka ko. Pagtingin ko ulit ay nawala na. Wala talaga. Naglaho na yung magandang syudad. Sos Cosme, baka nananaginip ka lang. Tigil-tigilan mo na kasi yung pag-inom ng alak bago pumalaot. Ay ano ba kayo? Hindi naman ako nakainom kagabi kaya alam kong totoo yung nakita ko. Totoo nga yata yung bali-balita tungkol sa syudad na... Teka. Ano nga ba yung sinasabi nilang syudad daw ng mga engkanto? Boringan, Boliran, Borangan, basta yun na yun. Uy Cosme, saan mo naman napulot yung balitang yun? Aba, edi kay Tandang Tali, yung sikat na magaling na albularyo sa kabilang bayan. Nagpagamot ako doon nung nakaraan. Doon ko narinig yung usap-usapan nila tungkol sa mahiwagang syudad na yun dahil may babae doong taga-ibang lugar na naghahanap ng kapatid niya at itinanong kung saan daw ba matatagpuan yung lugar na yon. Oh, tapos? Abay mali ko kung sino o ano yung isinagot ng matanda. Hindi naman ako tsismoso no. Pero seryoso ang pag-uusap nila. Basta ang alam ko'y binawalan na akong uminom ng alak ng matandang manggagamot na yon dahil malala na raw ang tama ako sa atay. Kaya are, at tumigil na ako sa pag-iinom ng alak. Dahil baka mapaaga pa ang pag-akyat ko kay San Pedro At naniniwala ka naman sa lugar na yun, Cosme? Abay oo nga, dahil kitang-kita ng dalawang mata ko kaninang madaling araw. Kung ayaw niyong maniwala ay bahala kayo. Sabay alis na noon sa umpukan at dire-diretso nang umuwi sa bahay nila. Pasan-pasan ang kanyang sagwan at ilawang digas. Naiiling naman kami ni inay sa kwentong iyon ni Cosme dahil baka nag-iimbento lamang yun ng kwento. Pero iba rin ang pananaw ni Kuya Adel. Naaalala mo inay, madalas ding mabanggit ni Itay sa atin na may nakikita din siyang ganyang syudad tuwing papalaot noon. Oo, pero ang sabi ng Itay mo'y hindi naman siya sigurado kung syudad ba yon dahil malayo naman. Sa tuwing tatangkain daw niyang lapitan ay bigla rin namang daw nawawala. Ako rin ho inay, minsan ko nang natanaw ang sinasabi ni Mang Cosme at ni Itay. Pero duda rin ho akong syudad ba yun. Pag-amin naman ni Kuya sa amin. Ha? Ano ka mo Adel? Nakikita mo rin ang magandang syudad na yon, anak? Oho, pero ang ibig ko lang hong sabihin ay hindi nag-iimbento lang ng kwento yang si Mang Osme. Pero baka ang natatanaw namin ay isa lamang malaking barkong dumaraan sa laot o kaya mga kalapit lamang nating syudad. Pero anak, nakapagtataka naman. Wala namang ganyang kagandang syudad dito sa probinsya ng Samar at sa mga kalapit nating probinsya. Iyon nga rin ho ang iniisip ko inay at saka alam niyo ho ba, kwento sa akin ni Itay noon na madalas daw magpakita sa kanyang syudad na yon sa laot tuwing unang Biyernes ng buwan at saktong 3:00 ng madaling araw.
Ay nako anak, wag na nga lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Tumataas sa mga balahibo ko eh. Basta sa uuliting matanaw mong muli ang sinasabi niyong syudad na yon, ay umiwas ka na lamang ha. Bakit inay, naniniwala rin ho ba kayo sa syudad na yon ng mga engkanto? Totoo man yun o hindi anak, mas maganda pa rin ang umiwas na lamang para iwas disgrasya. Maliwanag ba? Tumango na lamang si Kuya Sir Joseph sa pag-aalala namin ni ina at hindi na muling inungkat pa ang tungkol sa mahiwagang lugar na yon. Naging normal lamang ang pang-araw-araw naming buhay hanggang isang araw ay muli na naman kaming gulantangin ng isang balita. Naku Adel, madali ka. Si Laila mo. Bakit po Aling Merly? Ano hong nangyari kay Laila? Ayun, kumikiringking na sa ibang kasintahan mo. Nakipagtanan daw kagabi. Kalat na kalat sa buong barangay natin ang balita. Pansin ko naman ang biglaang pananahimik ni Kuya Adel ng mga sandaling yon Sir Joseph at ang pamumuo ng kanyang mga kamao. Dali-dali din itong pinuntahan ng bahay ng kasintahan habang nakasunod ako sa kanya. Naihiyang pagmumukha naman ang isinalubong ng mga magulang ni Ate Laila sa kuya ko. Halatang hindi rin nagustuhan ng mga ito ang ginawang pakikipagtanan ng kanilang anak sa isang lalaking estranghero. Maniwala ka iho, hindi namin alam na may bagong kasintahan na pala ang anak namin. Paano hong nangyaring nakipagtanan siya sa iba Mang Doring? Gayong wala naman palang ibang umaakit ng ligaw sa kanya dito sa bahay niyo. Iyon nga rin ang pinagtataka naming mag-asawa at wala rin siyang dinalang kahit na isang gamit pag-alis iho. Bagay na sinang-ayunan naman ang asawa nitong si Aling Iska. Bastang napapansin namin na madalas siyang nandiyan sa dalampasigan tuwing madaling araw at may kinakausap na hindi naman namin nakikita. Humahagik-gik pa ngang mag-isa eh. Dagdag pang muli ni Aling Iska. Malapit na nga sana naming dalhin sa albularyo dahil tingin namin eh hinahangin na ang utak kaya lamang ibiglangan nagtanan. Nag-iwan lamang ng sulat sa amin na wag na daw siyang hanapin dahil sumama na raw siya kay Hector papuntang Biringan. Biringan ho, Mang Doring? Oo Adel, saan bang lugar yun dito sa Samar iho? Saan dinala ng lalaking yun ang anak namin? Diyos ko ho naman, ano bang pumasok sa kukote ng batang yun at nakipagtanan sa hindi naman namin kilalang pamilya? Mabuti sana kung nasa tamang pag-iisip si Laila nang umalis eh. Ang kaso'y madalas na para bang nawawala sa sarili. Mamamatay kami sa pag-aalala sa anak namin, Adel. Iyak ng magulang ni Laila. Napatungo naman si Kuya at nabasa ko ang hapdi ng kanyang damdamin. Alam kong napakasakit sa kanya ng biglaang pagtatana ni Ate Laila dahil halos 5 taon din silang magkasintahang dalawa at saksi ako na minahal naman nila ang isa't isa. Hindi ko huso katakalaing ipagpapalit ako agad ng anak niyo sa bago lamang nakakilala Aling Iska. Iho, may hindi ba kayo pagkakaunawaan ng anak ko dahil nitong huling araw ay pansin kong malaki na ang pagbabago niya? Nang sandaling yun ay napagpasyahan na rin na ipagtapat ni Kuya sa kanila ang nangyari sa kanilang naging huling pag-uusap. At pati ang mga magulang nito ay hindi makapaniwala na magagawa iyon ng anak nila dahil alam ng mga ito na mabait namang anak si Laila. Iyo, baka naguguluhan lang ang anak ko. Maaari mo ba akong samahan na hanapin siya at kausapin? Iyon naman ho talaga ang bala kong gawin Mang Doring. Gusto ko makausap si Laila para maayos na ho lahat sa amin. O kung hindi man ay maayos kaming maghiwalay. Ani Kuya na bakas sa matinding kalungkutan sa pagkabigo. Kaya simula ng araw na yun Sir Joseph ay walang sinayang na oras ang kuya ko at si Mang Doring sa paghahanap kay Ate Laila. Dahil ayon sa sulat nito, ang tinutukoy nitong Biringan ay hindi rin naman kalayuan sa bayan namin kaya hindi daw dapat mag-alala ang mga magulang nito. Pero mahigit 1 buwan na ang paghahanap ng dalaway hindi nila masumpong-sumpungan ang sinasabing Biringan ni Ate Laila. Halos galuguri na ng dalawang buong probinsya ng Samar ay walang makapagturo ng tamang lokasyon ng sinasabi nitong Biringan. Pati na sa karatig na probinsya ng Leyte nagawa na nilang maghanap pero wala ring lungsod doon na nagngangalang ganoon. May natagpuan silang katunog ng Biringan at yun nga ang Borongan City sa Eastern Samar. Pero hindi naman yun ang nakalagay sa sulat ni Ate Laila. Malinaw na Biringan ang isinulat nito. Ang nakapagtataka pa ay may mga tao silang napagtatanungan na para bang takot na marinig o ni pag-usapan man lamang ang lugar na yon
dahil halatang umiiwas sila at madalas din na itinataboy sila sa isang magaling daw na albularyo na naninirahan sa kanilang probinsya na nagngangalang Tandang Tali. Kilala ni Kuya Adel si Tandang Tali dahil ito ang nabanggit noon ng kasama nilang mangingisda na si Mang Cosme na minsan na nitong napagpagamutan na magaling daw na albularyo at nakatira lamang sa malapit na bayan. Iyon ang sinasabi ng mga napagtanungan nila na taong alam daw ng mga ito na makakatulong sa kanila para mahanap ang lugar na kanilang tinutukoy. Kaya doon na ang naging sunod na destinasyon ng dalawa dahil noong panahon na yon ay parang nawawala na sila ng pag-asa na masumpungan pa si Ate Laila. Biringan baka mo ang lugar na hinahanap ninyo. Sipat daw ng matanda sa kanila. Oo, Tandang Tali, iyon ho ang eksaktong lugar kung saan nagtana ng nobya ko. Sinadya ba ng nobya mo na sumama? Kung oo'y hindi nyo na siya dapat panghanapin. Pakiusap po, Tandang Tali. Gusto ko hong makausap si Laila para magkalinawan kaming dalawa. Ituro nyo ho kung saan matatagpuan ang biringang sinasabi niya. Hindi mo naiintindihan, iho. Dahil kung sino mang ninais na pumasok doon ay hindi na makalalabas. Kaya huwag mo nang tangkain pa. Sa sinabi nito'y bahagya raw na naguluhan si Kuya. Pero hindi ho ako matatahimik hanggat hindi ko nakakausap si Laila. Kaya ituro nyo na ho sa amin ang daan at kami na lamang ho ang bahalang magpunta roon. Desididong pamimilit pa rin ni Kuya. Mahirap matagpuan ang daan papuntang Biringan, iho. Dangan na lamang kung mismong imbitahan ka ng isang taga doon. O kaya naman ni Carolina. Sino ho si Carolina, Tandang Tali? Si Carolina ay ang makapangyarihang reyna ng Biringan, iho. Siya ang reyna ng mga engkanto. Kaya hindi nyo masusumpungan ng Biringan dahil itinatago niya yun sa mga mata ng mga tao. Hindi na natin dapat pinag-uusapan ang pangalan niya sa walang kapararakang bagay dahil malakas ang kapangyarihan niya. Sa oras na may nagbanggit ng pangalan niya, may posibilidad na makarating iyon sa kanya. At ito ang titiyakin ko sa iyo, iho. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kalimutan mo na ang nobya mo at kahit kailan ay huwag na huwag mo nang hanapin pa ang Biringan. Dahil sa oras na makapasok ka doon ay mahirap nang makalabas pa. Buti sana kung katulad kitang minsan nang nakapasok sa syudad na yon ng mga engkanto at swerteng nakabalik na walang tama sa pag-iisip. Napalunok naman ng laway si Kuya sa ipinagtapat ni Tandang Tali. Pero ganun pa man ay mas namayani sa kanya ang kagustuhang makausap si Ate Laila. Narating niyo na ho ang Biringan, Tandang Tali. Kung ganun ay makakaya ko rin hong makabalik. Basta ituro niyo ho sa akin ang mga dapat kong gawin. Hindi ganoon kasimple, iho. Huwag matigas ang ulo. Dahil bukod kay Carolina, ay ang sarili mo ang mahigpit mong makakalaban. Anito raw sa kanya ng makahulugan. Pero gayon pa man ay dahil sa masidhing pamimilit ni Kuya, ay sinabi rin daw ng matanda sa kanya ang lahat ng natatandaan ng minsang makapasok sa Biringan City. Ayon pa sa matandi, mas marami raw nagkalat na sekretong portal papasok ng Biringan sa iba't ibang panig ng mundo, pero ang karamihan ay sa Samar at Leyte matatagpuan. Makakapasok ka lamang daw sa portal na yun kung aanyayahan ka ng mga taga-Biringan at ni Carolina mismo. Matapos makausap ni Kuya si Tandang Tali, ay umuwi na muna sila sa amin. Pansin ko ang pangangayayat niya dahil siguro sa matinding pag-iisip, dahil alam ko kung gaano niya kamahal si Ate Laila. Nauunawaan ko noon ang kalagayan niya, pero kahit ganoong wala silang tigil sa paghahanap kay Ate Laila, ay hindi niya kami pinababayaan ni Inay. Awang-awa kami sa kanya. Hindi ko rin alam noon kung paano siya pasasayahin. Mabawasan man lamang ang kanyang kalungkutan. Pero isang gabi ay ramdam ko ang paglapit niya sa hinihigaan namin ni Inay. Nagkunwari na lamang ako't nagtulog-tulugan noon. Hinalikan niya ako sa noo, gayon din si Inay. Ramdam ko na matagal niya kaming tinitignan. Ewan ko ba, Sir Joseph, pero ng mga sandaling yun ay biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Pagkatapos narinig ko siyang lumabas ng bahay. Dali-dali akong bumangon at natanaw ko na papalaot na siya ng karagatan dahil pasan niya ang saguan at ilawan. Doon sa laot daw ay nagsisigaw ng walang humpay si Kuya at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Carolina.
Tinempuan rin niya ang unang Biyernes ng buwan sa pwesto kung saan niya natatanaw noon ang nagliliwanag na syudad. Malakas daw ang kutob at paniniwala ni Kuya na isa iyong sikretong portal papasok ng Biringan. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Carolina pero walang sumasagot sa kanya. Tanging malamig na hangin lamang ang sumasalbok sa kanyang disagawang bangka na kanyang naririnig. Hanggang sa mamaos na raw siya sa kakasigaw at abutin muli ng antok at panandali ang nakatulog sa loob ng kanyang bangka. Pero saktong 3:00 ng madaling araw nang mapabalikwas siya ng bangon dahil nakarinig daw siya ng sunod-sunod na pagbusina ng barko. Sa mumukat-mukat niyang paningin ay nasilayan niya ang isang napakamoderno at makabagong gintong barko. Lumakas daw ang tahip ng dibdib ni Kuya ng mga sandaling iyon dahil malakas ang pakiramdam niyang baka iyon na ang kanyang hinihintay. Samot-sari raw ang mga naglalaro sa kanyang isipan. Hindi rin niya nalimutan ang sinabi ni Tandang Tali na 3:00 na madaling araw ang saktong oras kung saan naglalabasan ang kahit na anong uri ng elemento at engkanto. Dire-diretso raw ang takbo ng barko patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa laki at ganda noon, ang lumat nilulumot niyang bangkay nagbistula lamang talaba na dumikit sa ginto. Huminto iyon sa saktong nasa tapat na niya. Nagladlad din ang gintong hagdan na para bang inaanyayahan siyang sumampa. Kahit nang gagatalay buong tapang na inakyat daw ni Kuya ang gintong barko na yon, at nang makasampay sinalubong siya ng napakagandang ngiti ng mga gwapong kalalakihan na may mga ulandres sa buhok. Tila mga banyaga sila at may pares ng bugaw at berdeng mga mata. Pero ang nakatawag pansin ng malaki kay Kuya ay ang mga bawat kalalakihan ay wala raw mga balinggusan o yung kanal sa pagitan ng labi at ilong. Alam ni Kuya noon na hindi mga tao ang kaharap niya kundi mga engkanto, at totoo nga pala talaga sila. Inalalayan daw siya ng mga ito papasok ng barko at doon niya natanto na sobrang ganda pala ng loob niyon. Kulang pang araw ang salitang maganda at elegante kung ilalarawan yon. Bawat nakikita ng mga mata niya may mga lantay ng ginto at mamahaling mga bato. Sobrang makabago raw ang mga kagamitan at nangingintabang sahig na kalkulan niya ay nayari daw gamit ang mamahaling mga bato. Nakakalula raw ang kagandahan doon at totoong nakapangliliit sa katulad niyang mahirap lamang. Iginiya daw siya ng mga kalalakihan patungo sa isang nakapinid na pinto at kusa iyong bumukas nang pumasok sila. Bumungad raw sa kanilang isang napakagandang babae. Ulandes ang buhok sa sobrang ganda, napakapormal ng kasuotan at nangingislap din ng mga nakapalamuting dekalidad at mamahaling mga bato na animoy mga brilyante. Payapa raw itong nakaupo sa munting sopa na pakiwari ni Kuya ay malabulak sa lambot. Dagdag pang may hawak itong kupita sa isang kamay at sumisimsim ng alak. Sa lahat daw yata ng nakilalang babae ni Kuya ay ito na raw ang pinakamaganda at pinakaelegante. May hiya ka din daw na tumapak man lamang sa malambot na karpet na nakalatag sa silid nito. Bakit mo ko hinahanap, Adel? Anong pakay mo sa akin? Diretso raw na tanong nito sa kanya at saka siya masuring tinignan. Kaya napagmasdan daw ni Kuya ang magandang kulay ng mga mata nito. Magkahalong berde at abo daw iyon. At may matinding pang-akit. Bahagya daw nagulat sa tanong si Kuya dahil alam na agad ng babae ang kanyang pangalan, samantalang noon lamang sila nagkita. Ikaw ba si Carolina? Ang reyna ng Biringan? Bahagyang humagik-gik raw ang babae matapos siyang tapunan ng mapang-akit na mga ngiti. Hindi ko na pala kailangan magpakilala sa iyo, Adel, dahil kilala mo na pala ako. Bueno, hindi na rin ako magkukunwari pa. Nababasa ko ang sadya mo sa akin. Si Laila, hindi ba? Hinahanap mo ang kasintahan mo. Pues ngayon din ay dadalhin kita sa kanya. Pero pakiusap habang nasa pangangalaga kita, enjoyin mo ang bawat sandali. Gusto kong lahat na makakasama at makakasalumuha ko ay masaya. Maliwanag ba, Adel? Tumango na lamang daw si Kuya sa simpleng kahilingan ng babae. Sa isip niya mabait naman pala ang reyna ng Biringan at mukhang hindi siya mahirap pakisamahan. Pagkatapos daw nilang mag-usap ay nilaanan daw siya nito ng isang magarang silid sa barkong yon.
Nadatnan pa daw niya sa loob niyo ng iba't ibang masasarap na pagkain at inumin, pero pinigilan niya ang sariling tumikim kahit sa palagay niya kay sarap tignan ng mga yun at nakakatakam. Umalingaw-ngaw din sa utak niya ang sinabi ni Carolina kanina. Paulit-ulit iyon na kumikilkil sa utak niya at kahit saan yata ay basta na lamang niya naririnig. Anito'y magpakasaya raw siya habang naroroon. Nakatawag pansin daw kay kuya ang malaki at magarang kama sa loob ng silid na yon. Umupo siya sa ibabaw ng kutsyon at tama nga siya dahil napakalambot. Parang bata daw tuloy siyang naglululundag sa ibabaw at nagtatatalbog hanggang sa mapagod. Humilata sa kama at hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog. Nagising na lamang daw siya sa malakas at paulit-ulit na pagbusina ng barkong sinasakyan at hindi lamang daw isang naririnig niyang bumubusina kundi marami. Marami ang bumubusinang barko sa labas. Iyon raw ang umatak ng kuryosidad niya para lumabas ng barko at magmasid. At ganoon na lamang ang malaking pagkamangha niya sa nasilayan dahil dumadaong na ang sinasakyan niyang barko sa isa na marahil na pinakamagandang pantalan sa buong mundo. Marami rin daw doong nakadaong na nagagandahang pang mga barko, yate at bangka, pero ang sinasakyan nilang barko ang mas higit na mamahalin at elegante. Napakalaki raw tuloy ng pagkaawang ng bibig ni kuya ng mga sandaling yon. Napakaliwanag din daw ng pantalan at kahit saang lugar ay may ilaw kahit wala naman siyang napapansing mga poste sa gilid. Hindi raw tuloy nahulaan kung gabi na o araw at ng mga sandaling yun ay bahagya na raw nalito si kuya at naguluhan hanggang sa asistihan siya ng mga nakaunipormeng kalalakihan pasakay sa isang limousine na naghihintay. Nauna na raw doon si Carolina at nakangisi siyang hinihintay. Saan na tayo tutungo? Lakas loob daw niyang tanong kay Carolina. Saan pa kundi sa sentro ng Biringan City kung nasaan ang aking palasyo at kung saan mo matatagpuan ang hinahanap mong kasintahan. Nakangising tugon daw nito sa kanya. Nanahimik na lamang daw noon si kuya at tahimik na nagmasid sa dinaraanan nila. Aakalain mo daw na ang binabaybay nila ay kalsada ng ibang bansa dahil tig-apat ang linya na dinaraanan ng mga nagagandahan at mga makabagong sasakyan na karamihan ay mamahalin. Wala ka rin daw makikitang pangit na bahay doon kundi nagtataas ang mga gusali at establishmento lamang. Napupuno rin daw na kumukuti-kutitap na ilaw ang bawat lansangan at kapansin-pansin na pag dumaan ang sinasakyan nila ay tumutungo at nagbibigay galang ang mga tao. Wala rin daw siyang makikitang mga pangit sa lugar na yon dahil lahat ng tao doon ay pawang may mga lahi, mga mistiso at mistisa. Hanggang sa dumiretso raw ang sinasakyan nila sa isang malaki at magarang palasyo na nakabukod daw sa karamihan. Otomatiko ang napakalaking gate na yon at maraming nakaunipormeng gwardiya na nakabantay sa labas. May halin tulad mo raw ang palasyong yon sa mga fairy tale na napapanood natin sa kasalukuyan pero moderno ang ekstruktura. Doon daw pansamantalang pinatuloy ni Carolina si kuya. Maraming mga taga-silbi at mga tauhan, iba't ibang lahi at iba't ibang itsura. Dinaramdam ko, Carolina, pero hindi ako maaaring magtagal dito sa inyo. Ang gusto ko lang ay makausap si Laila ng seryoso at pagkatapos ay uuwi na ako. Untag daw ni kuya sa babae habang nakaupo sila sa napakahabang mesa na punong-puno ng masasarap na pagkain at inumin. Sa katunayan nga raw ay maraming pagkain pang nakahain doon na noon lamang niya nakita. Kumain ka muna at baka nagugutom ka na sa mahaba nating biyahe. Sa halip ay wika daw nito sa kanya at sinabayan ng matamis na ngiti. Ngunit iginait pa rin daw ni kuya ang gusto niya. Pero may pamilyang naghihintay sa pag-uwi ko, Carolina. Paniguradong nag-aalala na sila sa akin. Ngunit padabog daw na ibinagsak ng babae ang mga kamay sa lamesa at biglang bumulasik ang pagmumuka. Pagdakay ngumiti muli ng matamis nang makitang napapitlag si kuya. Pasensya na, Adel. Allergy lang talaga ako sa mga salitang aalis. Dahil lang gusto ko sana'y masaya ang lahat lalo na pag nasa harapan ng masaganang pagkain. Bakit mo nais na umuwi agad, Adel? Gayong lahat ng pangangailangan mo ay kaya kong ibigay sa iyo. Manatili ka lamang dito ng kaunti pang sandali at natitiyak kong hindi mo na nanaisin pang bumalik sa inyo. Pasensya na rin, Carolina.
Nag-aalala lamang ako sa aking ina at sa aking kapatid na nag-aaral at sinusuportahan ko pa. Kung ang iniisip mo ay si Simon, Adel, ay wala kang dapat ipangamba. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako na ang bahala ng lahat ng pangangailangan ng kapatid mo habang nandirito ka sa akin teritoryo? Sa sinabi ni Carolina ay naumid na raw ang dila ni Kuya Adel. Takanta raw siya kung paano nalaman ng babae ang pangalan ko. Naisip rin daw niya na maganda naman ang inaalok ng babae, kaya bahagya na rin siyang pumayag sa kagustuhan nito na manatili doon kahit na sandali lang. Isa pa'y naisip niya na hindi pa nga pala siya maaaring umalis sa lugar na yon dahil hindi pa nga pala sila nagkakausap ni Ate Laila. Pinilit din daw siya ni Carolina na tikman ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. Ayaw pa sana niya pero sadyang kumakalam na raw ang kanyang sikmura dahil sa matinding gutom. Napansin rin daw niya na maraming klase at kulay ng kanin doon, ngunit ni isang butil ay hindi siya kumain ng kaning itim. Bakit? Dahil iyon daw ang kabilin-bilinan sa kanya nitong si Tandang Tali. Hanggang sa hindi na raw napansin ni Kuya ang pagdaan ng mga araw dahil lahat ng nararanasan niya doon ay pawang kasayahan. Sa lugar na yun ay hindi mo na raw kailangan pang magtrabaho ng mabigat dahil lahat ay umiikot at nangyayari alinsunod sa kagustuhan ni Carolina. Hanggang sa nilamon na raw ang sistema ni Kuya ng kapangyarihan ni Carolina at panandali ang nalimot ang sadya niya sa lugar na yon. Panandali ang nalimutan din daw niya ang tungkol sa amin ni Inay. Basta ang nasa isip daw niya noon ay pawang kasiyahan at kaligayahan lamang. Tinupad din daw ni Carolina ang malaon na niyang pangarap na maging isang kapitan ng barko at lakbayin ang iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang iba't ibang panig ng mundo. Kung saan saang panig daw ng daigdig siya nakakarating upang umangkat ng mga dekalidad na materyales at mga kagamitan na ino-order daw ni Carolina buwas sa kung saan-saan. Kung minsan naman daw ay mga tao raw ang kanilang kargamento at dinadala sa mahiwagang lungsod ng Biringan. Samantala kami ni Inay noon, Sir Joseph, ay nagluksa sa pagkawala niya sa laot sa pag-aakalang pumanaw na siya. Iniisip namin na baka nalunod na siya sa naglalakihang alon o dili naman kaya'y kinain na ng mga pating sa dagat. Lalo pat natagpo ang durog at lasog-lasog ang bangka niya na sinakyan. Dahil din sa labis na pagdadalamhati ay hindi kinaya ni Inay ang pangungulila. Saktong isang buwan nang mawala si Kuya ay sumunod na rin si Inay. Inatake siya sa puso sa labis na pag-iisip at pagpupuyat. Dagdagan pa nang hindi siya kumakain ng sapat kaya bumagsak talaga ang kanyang pangangatawan. Iyak ako ng iyak noon, Sir Joseph, dahil mag-isa na lamang ako sa buhay. Pero saktong pangatlong araw ng burol ni Inay ay may pumaradang napakagarang itim na kotse sa tapat ng aming bahay at bumaba ang isang babae na may alalay sa tabi. Lahat sila'y nakasuot ng itim na waribay nakikiramay. Nagtataka lamang ako dahil waring ako lamang ang nakakapansin ng kanilang presensya dahil hindi sila pinagtutuunan ng pansin ng mga kapitbahay naming nakikiramay ng mga sandaling yon, lalo na si Aling Merle na isang dakilang tsismosa. Dire-diretsyong lumapit ang babae sa akin. Bagamat hilam na hilam sa luha ang aking mga mata, ay napansin ko pa rin ang kakaiba niyang kagandahan. Simon, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong inay. Eto, tanggapin mo itong abuloy ko. Makakatulong yan ng malaki sa iyo lalo na't nag-iisa ka na lamang. Wala sa sariling tinanggap ko ang sobrang inaabot ng babae dahil lipad pa rin ang isip ko ng mga sandaling iyon. Aalis na kami, Simon, at babalik na lamang ang mga tauhan ko sa tuwing ika-3 buwan para ibigay ang lahat ng mga pangangailangan mo. Pagkatapos ay umalis na sila at muling sumakay sa magarang sasakyan na pumarada sa labas. Noon ko lamang binuklat ang sobrang ibinigay sa akin ng babae at totoong nanlaki ang mga mata ko sa malaking halaga na laman niyon. Hinabol ko pa sila ng tingin pero wala na sila. Nagtaka rin ako dahil wala pang ang kalsada sa labas ng bahay namin kundi buhanginan pero may pumaradang magarang sasakyan. Pero sa halip na mag-isip ay hindi ko na yung binigyan pa ng pansin dahil mas lamang ang pagluluksa akong nararamdaman sa pagpanaw ni Inay. Pagkatapos ng libing ay pinilit kong mamuhay na mag-isa. Nilakasan ko ang loob ko dahil wala na akong nakakarami pa.
Ginamit ko ang perang ibinigay sa akin ng mahiwagang babaeng yon para ipagpatuloy ang aking pag-aaral hanggang sa sumapit muli ang pangatlong buwan at tulad ng sinabi ng babae ay may muling ang bumalik sa aming bahay. Pero hindi nakasama ang eleganteng babae. Sa halip ay mga nakauniporming mga kalalakihan lamang ang naghatid ng sobre sa akin. At katulad ng naunay pera na naman ang laman niyon, matapos kong magpasalamat ay umalis na sila kaagad. Ni hindi ko rin narinig ang tunog ng mag-ara nilang sasakyan papalayo. Napaka-weird noon para sa akin. Ganon-ganon na lamang ang pangyayari, Sir Joseph, hanggang sa mag-aral na ako ng Marine sa may lungsod. Ni hindi ko kilala ang mga taong nag-sponsor sa akin para man lamang magpasalamat. Ang nakapagtataka lamang pati sa lungsod ay nalaman nila ang address ko, o dili kaya naman ay may tumatawag na branch ng bangko sa akin at sinasabing may nagbukas daw ng account at nagdeposito ng pera na nakapangalan pa sa akin. Kung minsan nga tinatanong ko ang mga empleyado ng bangko kung sino ang nagpapadala, pero iba-iba ang pangalan na sinasabi nila, ngunit iisa naman ang lugar ng sender. Marine ang pinili kong kurso dahil naalala kong iyon ang gusto ni Kuya Adel para sa akin. Dahil iyon din ang pangarap niya noon. Sa isip ko noon kahit na wala na siya matutupad ko man lamang ang pangarap niya para sa akin. Hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral at maging isang ganap na marino. Pero patuloy pa rin ang mga anonymous sender na yon na nagpapadala ng pera sa aking account na hindi ko na ginalaw pa dahil meron na rin akong sariling kita. Labis na kasi noon ang pagtataka at pagkatakot ko. Iniisip ko pa na baka kabilang sila sa mga malaking sindikato at balang araw ay singilin na lamang nila ako. Samantalang si Kuya Adel pala noon ay kasalukuyang pa ring alipin ng kapangyarihan ni Carolina. Sa isip niya wala pang isang buwan ang inilagi niya sa Biringan City, ngunit ibang-iba na siya. Pero lingid daw pala sa kaalaman niya na ang isang araw sa mundo ng mga engkanto ay katumbas pala ng taon sa mundo ng mga tao. Mabagal ang oras sa kanila kaysa sa mundo ng mga mortal. Hanggang isang araw ay nagkaroon raw ng malaking pagtitipon sa Biringan at dumalo ang lahat ng mga engkantong naninirahan doon. Una raw ay nakita ni Kuya si Mang Ador, ang asawa ni Aling Lusing na kapwa niya mangingisda sa aming lugar bago nawala sa karagatan. Lamang ibang-iba na raw ang suot ng lalaki. Kung dati ay halos manggitata sa dumi ang kasuotan nitong pangisda, ngayon naman daw ay nakasuot daw ito ng tuxedo. Pero ang nakatawag pansin daw talaga kay Kuya ay ang kasama nitong magandang babae na naka-abrasiete dito. At base sa nakikita at ikinikilos ng dalawa ay mukhang mag-asawa sila. Lalapitan na raw sana niya si Mang Ador nang may malakas na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang babae na kahit pa raw nakatalikod ay memoryang-memorya ni Kuya ang figura. Walang iba kundi ang kasintahan niyang si Ate Laila. Wala daw siyang sinayang na sandali at agad na nilapitan ng kasintahan. Adel, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Dahil sa iyo, Laila, kung bakit ako nandito. Dahil sinundan kita dito. Halika na't sumama ka nang umuwi sa akin. Nag-aalala ng mga magulang mo. Pero tinaptig lamang daw nito ang kamay ni Kuya. Hindi na ako uuwi sa atin, Adel. Masaya na ako rito. Laila, naguguluhan ka lang. Pag-usapan natin to. Ano pa bang dapat natin pag-usapan, Adel? Hindi pa ba malinaw sa iyo na iniwan na kita? Ganun na lamang ba yun, ha, Laila? Ganun mo na lamang ba itatapon ang pinagsamahan natin? Matapos kitang sundan dito ay ganyan-ganyan mo lamang akong itataboy. Sino bang may sabi sa iyong sundan mo ko rito, Adel? Wala. Desisyon ko na sundan kita rito dahil mahalaga ka sa akin. Noon mo pa sana pinaramdam yan sa akin, Adel. Huli na ang lahat. Hindi mo na ba ako mahal, Laila? Hindi ko na kailangan sagutin yan, Adel. Dahil masasaktan ka lang. Napatungo daw si Kuya Adel noon sa sinabi ng dating kasintahan, lalo pat may lumapit ditong isang gwapong engkanto. Nahuhulaan ni Kuya Adel na iyon si Hector, ang sinamahan nito sa lugar na yon para magtanan. Makinig ka, Adel. Masaya na ako kay Hector at magkakaanak na kami. Hindi na rin ako kailanman
makababalik pa sa daigdig natin dahil nakakain na ako ng itim na kanin ng mga engkanto. Pero huwag kang mag-alala dahil alam kong nangyayari sa mga magulang ko sa daigdig ng mga mortal dahil palagi ko silang sinusubaybayan. Ngayon ikaw, Adele, ang mag-isip ng mabuti kung nais mo pang manatili habang buhay sa lugar na ito. Dahil iba ang oras sa daigdig natin kaysa sa daigdig ng mga engkanto. Magdesisyon ka kung saan ka higit nasasaya bago mahuli ang lahat. At baka hindi na kaya ng katawang lupa mo ang magbalik sa dati nating mundo. Pagkatapos daw noong sabihin iyon, ay iniwanan na siya nito at tuluyan ng sumama kay Hector. Pero nang sandaling yun ay mas gumaan na raw ang pakiramdam ni Kuya Adel pagkatapos makausap ang dating kasintahan. Nilunod din daw nito ang sarili sa kasiyahan para makalimutan na agad ng tuluyan si Ate Laila. Hanggang sa maging lulong na ito sa kaligayahan at kasaganahan sa lugar na yon. At pati kami ni Inay ay nawala na rin ng tuluyan sa kanyang isipan. Isa lamang daw ang hindi niya ginawa nang nandoon siya sa Biringan, ang tumikim ng kaning itim. Pero isang araw daw ay muling nabukitkit ni Kuya ang luma niyang pitaka at doon daw ay nakita niya ang sulat na ginawa ko para sa kanya noon. Aksidente lamang daw ang muling pagkakabuklat niya sa sulat dahil hindi naman daw gumagamit ng pera sa Biringan dahil hindi iyon kailangan doon. Dahil lahat na makikita mo ron, gagamitin at kakainin. Lahat yun ay ibinibigay ni Carolina. Siya at wala ng ibang sinusunod doon ng lahat at nagbibigay ng lahat ng kanilang kailangan. Dahil ang taglay daw na lakas ng kapangyarihan ng reyna ng Biringan ay maraming nasasakop at masyadong maimpluwensya at malakas. Saka lamang daw muling nag-alala si Kuya na may pamilya nga pala siyang nag-aalala at naghihintay sa kanyang pag-uwi. Dahil sa nabasa'y muling nag-umapaw raw sa puso ni Kuya ang makabalik sa mundo ng mga tao upang kami makapiling muli. Kaya hindi na daw siya nag-aksaya ng sandali at kinausap kagad si Carolina para payagan na makauwi. Pero hindi daw yun ikinatuwa ng reyna ng Biringan. Bakit, Adele? Bakit na naisip mo pang lisanin ang napaka-perpektong lugar na ito? Hindi ba sapat ang lahat ng tinatamasa mong kaginhawahan dito? Hindi naman sa ganoon, Carolina. Hindi mo naiintindihan. Mas mahalaga sa akin na makapiling ang pamilya ko kaysa sa kung anumang kayamanang mayroon dito sa lugar na ito. Kaya pakiusap, kailangan ko nang umuwi sa amin. Pero malakas lamang daw siyang tinawanan ng babae. Sa palagay mo ba'y ganun lamang yun kadali, ha, lalaki? Nagkakamali ka, Adele. Ang kung sino mang pumasok dito sa teritoryo ko ay hindi na makakaalis pa. Nagmamakaawa ko sa iyo, Carolina. Paniguradong hinihintay na ako ng aking pamilya. Nalimutan ka na ng kapatid mo, Adele, dahil ang alam nila'y patay ka na. Anong sinasabi mo, Carolina? Natatandaan mo ba ang gabing pumalaot ka, Adele? Iyon din ang gabi na hindi ka na bumalik at inakala nilang nalunod ka na sa karagatan. Mahigit 3 dekada na sa mundo ng mga tao, Adele, ang nakakalipas. Ganoon ka nakatagal na nawawala. Sa palagay mo ba'y may pamilya pang naghihintay sa iyo sa pag-uwi mo? At oo nga pala, matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa ang ina mo dahil sa iyo, Adele. Namatay siya sa pighati at kalungkutan dahil mas ninais mong sundan dito ang salawahan mong kasintahan. Hindi totoo yan, Carolina. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Hindi pa patay ang inay ko. Hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Nasasabi mo lamang yan dahil gusto mo pa akong manatili rito. At ano namang mapapala ko kung magsisinungaling ako, lalaki? Bibihira lamang ang mga taong binibigyan ko ng pagkakataong makapasok at manirahan dito sa Biringan. At sasayangin mo lamang? Maswerte ka nga, Adele, dahil isa ka sa mga napili ko. Walang sino man ang pinayagan kong pumasok dito na hinayaan kong makalabas ng ganun-ganun lamang. Dahil kailangan manatiling lihim ang lungsod na ito sa kaalaman ng sangkatauhan. Hindi mo ako mapipigilan, Carolina. Pwes ay magkasubukan tayo, lalaki. Pagkatapos daw ay dinakip daw si Kuya ng mga alagad ni Carolina at ipiniit daw sa pinakaibabang bahagi ng palasyo nito kung saan nakasalambuhan niya ang ilang mga engkantong alipin ng babae. Mga engkantong kabilang sa mas mababang uri
at siyang mga tagasilbi lamang ng mga maharlikang uri ng mga engkanto. Hindi rin daw siya pinapayagang kumain ni Carolina ng mga masasarap na pagkain, kundi ang ipinapahain lamang nito sa mga alipin na kakainin niya ay puro kaning itim. Talagang pinipilit daw siya ng reyna na makakain ng kanin ng mga engkanto para hindi na tuluyang makaalis sa biringan. Gugutumin siya nito para mapilitang kainin iyon. 3 araw na tiniis daw ni kuya ang matinding gutom, pero ang ika-4 na araw ay nanghihina na siya at nawawala ng lakas. Binusog na lamang daw niya ang sarili sa pag-inom ng maraming tubig upang mapawi ang gutom na nararamdaman. Iniiwasan din daw niya na matuksong kainin ang itim na kanin na palagi lamang nakahanda sa lamesa. Naisip niyang hindi siya pwedeng manatili sa ganoong sitwasyon. Kung ayaw niyang mamatay ng tarak ang mga mata dahil sa gutom, kailangan na niyang umisip ng paraan para makatakas sa lugar na yon. Kaya nang sandaling makalingat ang mga alipin na mga nagbabantay sa kanya, ay patalilis siyang tumakas. Ginamit daw niya ang buong lakas para makarating sa pantalan dahil malakas daw ang pakiramdam ni kuya na sa dagat muli makikita ang portal palabas ng biringan. Sumakay daw siya ng bangka at walang takot na nilakbay ang laot. Wala siyang tiyak na direksyong tatahakin. Umaasa siya sa habag ng lumikha lamang ng mga sandaling iyon na muli lamang niyang naalalang tawagin. Ganon daw pala pag ang isang tao ay lulong sa kasaganahang material, pansamantalang nalilimutan ng lahat lalo na ang may kapal. Ngunit naalala lamang muli pag nasa gitna na ng pagsubok at panganib. Rinig din daw ni kuya ang ugong at pagtugis patungo sa kinaroroonan niya ng ilan pang mga bangka. Malamang inatunugan na raw ni Carolina ang ginawa niyang pagtakas, kaya gano'n na lamang ang panlalamig ng katawan niya at pagkataranta. Hindi daw siya pwedeng maabutan ng mga alagad nito dahil hindi niya alam ang pwedeng mangyari sa kanya. Mabait naman daw si Carolina, pero iba daw maggalit ang reyna ng biringan. Diretso lamang daw ang pagpapatakbo ni kuya ng bangka, Sir Joseph. Hindi rin daw niya alintana ang malalaking salpok ng alon na halos dumurog na sa sinasakyan niyang bangka. Pero maya-maya lamang ay nagdilim ang laot at mula sa kung saan ay may malaking ipo-ipo ang tuluyang tumangay sa kanyang bangka. Dahilan para magkadurog-durog iyon. Hula ni kuya ay baka kapangyarihan iyon ni Carolina para siya'y pigilan. Pinapaikutan din daw siya ng maraming nilalang na parang kalahating taong may buntot at palikpik. Mabibilis lumangoy at maliliksi. Humahaging din daw sa balat niya ang makaliskis nilang katawan. Kung hindi daw nagkakamali si kuya, ay mga magindara iyon. Uri ng mga engkanto na naninirahan sa kailaliman ng dagat. Mga mabababang uri ng engkanto na napapasailalim din marahil sa kapangyarihan ni Carolina. Hanggang sa hinihila raw siya na magarasgas nilang mga kamay sa kailaliman ng karagatan. Ngunit sa nagdideliryo niyang diwa ay may naalala siyang orasyon. Makapangyarihang orasyon na itinuro daw ni Tandang Tali sa kanya noon nang pilitin niya ang matandang albularya tungkol sa biringan. Sa isipan daw niya paulit-ulit niyang binabanggit ang orasyon. Ngunit patuloy pa rin daw siyang tinatangay ng mga nilalang patungo sa kailaliman ng karagatan. Pakiramdam din daw niya ay malapit na siyang mawala ng hininga sa pagkaubos ng hangin, pero hindi siya nawala ng pag-asa at hindi tumigil sa pagdarasal. Hanggang sa mula sa kung saang sulok ng karagatan ay may mga nagsipagsulpuran raw na iba pang uri ng nilalang. Marami sila at nangingintab sa kinangang mga balat. Mukha silang mga tao pero may hasang ang kanilang leeg. Mayroon rin silang mga malalapad na palikpik. Kay bibilis din daw nilang lumangoy at kay liliksi. Nagpang-away raw ang dalawang uri ng nilalang sa ilalim ng dagat. Pero mas nanaig ang kadarating lamang ng mga nilalang dahil sa dami ng kanilang bilang. Hanggang si kuya raw ay nawalan ng tuluyan ng malay dahil sa tuluyang pagkaubos ng hangin. Bastang natatandaan lamang daw niya patuloy pa rin siyang nagdarasal ng orasyong itinuro sa kanya nitong si Tandang Tali. Samantalang ako naman noon sa mundo ng mga tao ay nasa mahigit ng 40 ang edad. Mayroon na ring asawa at mga anak. Kasalukuyang nasa bakasyon pagkaraan ng ilang buwang paglilibot sa iba't ibang panig ng mundo dahil masuberting nakasampa na ako sa international cruise ship at medyo mataas na rin ang ranggo sa barko.
Ipinagawa ko ring bahay bakasyonan ng dati naming bahay sa Samar at madalas kaming umuwi doon para magbakasyon. Dahil kalimitan ay sa lungsod ng Maynila na ako naninirahan dahil sa taas ng tungkulin sa barko. Masasabi kong maalwan na ang pamumuhay ko at mayroon na ring negosyo na ang asawa ko ang nagpapatakbo. Iba lamang talaga ang pakiramdam ko pag hindi nakakabalik sa amin sa Samar. Dahil pakiwari ko ay kulang ang bawat pagbaba ko sa barko pag hindi ako nakakapagbakasyon doon. Dahil napakahalaga sa akin ng mga alaala doon, mga alaala ko kay Inay at Kuya Adel. Hanggang isang gabi yon, nasa hinagap ko hindi ko inaasahang magaganap pa. Isang grupo ng mangingisda ang sumadya sa aming bahay. Sila ang mga mangingisda sa lugar namin na lingguhan kung umuwi galing sa paglaot sa karagatan. Ayon sa kanila, isang lalaki raw ang nakita nilang palutang-lutang sa laot. Mahaba ang buhok at balbas at gula-gulanit na ang natatanging kasuotan sa katawan at higit sa lahat ay napakapayat. At nang kanila daw tanungin ay mukhang wala daw iyon sa sariling katinuan pero paulit-ulit raw na binabanggit ang aking pangalan. Nagdesisyon daw sila na sa akin dalhin ng lalaki pagdaong na pagkadaong nila sa dalampasigan sa pagbabaka sakaling nakikilala ko ito. Sumama naman ako sa mga mangingisda patungo sa nakadaong nilang bangka at nakita ko nga ang isang lalaki na nakasoksok sa gawing unahan ng bangka na para bang nilalamig kahit may balabal na itong tuwalya. Panay pa rin ang pabulong na pagsasalita nito ng wikang Latin. Nakayokyok ang lalaki kaya hindi ko maitsurahan. Dagdag pang nakatabon sa pagmumukha niya ang mahaba at ubanin na nitong buhok. Malayo pa lamang ay parang nakikilala ko na ang boses niya. Pero imposible ang nasa isip ko dahil alam kong matagal nang pumanaw ang aking kuya. Imposibleng boses iyon ng Kuya Adel ko. Parang natatandaan ko pa rin ang kasuotan niya, nakahawig ng kay kuya noon nang mawala. Bagamat hindi na rin may tsurahan iyon dahil sa gulagulanit na sa kalumaan. Hanggang sa makalapit na ako sa kanya at hawiin ko ang mahaba niyang buhok na tumatakip sa kanyang muka at ganoon na lamang ang pagkagulantang ko. Dahil si Kuya Adel ko ngayon, bagamat tumanda na ang pag-iitsura niya, kilalang kilala ko ang kuya ko at kailanman ay hindi ko maaaring makalimutan ang nangungusap at maaamo niyang mga mata. Kaya siguradong sigurado ako na siya yon, kahit marami na ring guhit at may ilang kulubot na sa noon niya. Bagamat labis na nagulat at naguguluhan ay maigpit kong niyakap si Kuya. Ramdam na ramdam ko rin ang panginginig ng kalamnan niya ng sandaling yon. Hindi talaga ako makapaniwala sa kasalukuyang nangyayari. Kuya ko, ako ito si Simon. Naaalala mo pa ba ako, ha? Matagal niya akong tinitigan at pagkatapos ay humihikbi na yumuyugyug ang mga balikat sa labis na pag-iyak. Dinamad-damatin ang nanginginig niyang mga daliri ang aking muka at saka sunod-sunod na tumango. Palatandaan na nakikilala na rin niya ako. Panay rin ang halik niya sa akin at halos ayaw nang bumitiw sa maigpit na pagkakayakap. Bunso, nandito na si Kuya. Binalikan kita. Nandito na si Kuya. Nandito na, ha? Nang mga sandaling yun ay sumabog talaga ang luha ko sa matinding sayang nararamdaman. Panay rin ang usal ko ng pasasalamat sa may kapal. Anong nangyari sa iyo, Kuya? Ba't ngayon ka lang nakauwi, ha? Akala namin wala ka na. Diyos ko po, Panginoon, marami pong salamat at ibinalik niyo ng buhay at ligtas ang kuya ko. Isa po itong napakalaking milagro. Iyon na lamang ang tanging nasambit ko noon. Dahil lunod na ang puso ko sa labis na kaligayahan sa muli naming pagkikitang magkapatid. Kinupkup ko at inalagaan si Kuya Sir Joseph. Ipinagamot ko rin siya sa iba't ibang mga magagaling na espesyalista sa utak sa pag-asang gagaling pa si Kuya. At iisa lamang ang findings ng mga manggagamot na ang kuya raw ay may schizophrenia, sakit sa pag-iisip kung saan nakakakita ng mga delusyon at halusinasyon ng isang tao. Marahil ay nakuha raw nito ang sakit na yun nang mawala sa laot dahil tiyak na dumanas daw ito ng gutom at puyat sa gitna ng karagatan. Lamang ay nakamamanga na iisa lamang ang pagkakakwento ni Kuya sa buong pangyayari kung paano siya nawala at nakabalik. Maniwala ka, Bunso.
Totoo ang biringan. Nanggaling ako doon. Mabuti na lamang at natakasan ko si Carolina dahil iniligtas ako ng mga engkantong may hasang at palikpik. Dahil sa kanila, alam mo ba kung bakit ako nakabalik sa iyo? Pagpupumilit pa nitong kwento, paulit-ulit rin itong dumarasal ng mga salitang Latin na itinuro daw dito ni Tandang Tali dahil iyon daw ang naging susi para makaligtas siya. Isinusulat pa nga yun sa papel ng paulit-ulit. Kabisaduhin ko rin daw dahil baka magamit ko rin daw iyon sa oras na dumaan ako sa kaparehas na sitwasyon. Paulit-ulit rin niyang sinasabi ang tungkol sa biringan at kay Carolina na reyna raw ng mga engkanto. Lamang ay pamilyar din sa akin ang sinasabi niyang Biringan City dahil paano ko ba malilimutan na iyon ang madalas kong mabasang address ng lungsod noon nag-aaral pa ako, kung saan nagmumula ang mga perang pumapasok sa aking account. Sa katunayan, hanggang sa ngayon ay may mga bank transaction pa nga ako na itatabi at nakasulat doon ang address ng mga nagdeposito. Kaya nagkaroon din ako ng matinding pagdududa na marahil ay may katotohanan talaga ang mga sinasabi ni Kuya. Nagkaroon rin ako ng interes na alamin ang ilang mga bagay tungkol sa biringan at marami pa akong natuklasan. Napag-alaman ko na ilang mga tao na pala sa iba't ibang panig ng mundo ang sinasabing nakapasok na sa mahiwagang lugar na yon ng mga engkanto. Meron ring ilang mga sulat na dumarating sa post office ng Samar ang may address na Biringan City ang nakalagay. Pero dahil wala ngang ganoong lungsod sa Samar, ay bumabalik na lamang muli iyon sa nagpadala ng liham. Kung minsan naman ay mayroong dumarating na mga order na madalas ay materyales at mga mamahaling kagamitan na buwat pa sa ibang bansa na ang nakalagay na delivery address ay Biringan City, Samar. Pero mas tumindi ang paniniwala ko na totoo nga ang biringan nang minsang makausap ko si Mang Doring, ang ama ng dating kasintahan ni Kuya na si Ate Laila. Matandang-matanda na yun pero nakausap ko pa naman ng maayos. Ayon sa kanya, minsan na rin silang nakatanggap ng sulat buhat kay Ate Laila at sinabi nitong tigilan na raw ang paghahanap pa sa kanya dahil maligaya na raw ito sa piling ng asawa nito at mga anak. Nasa maayos na raw itong kalagayan at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit sa huling sinabi ni Mang Doring ako natigilan dahil sinabi rin daw nito sa sulat na nakita daw nito si Kuya Adelco doon sa biringan. Iyon na nga nagtulak sa akin, Sir Joseph, para patingnan naman sa albularyo si Kuya para malinawan na rin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa mahigit 3 dekada niyang pagkawala. Isang araw ngay nagdesisyon na akong sadyain ang tahanan ng pinakamagaling na albularya sa Samar. Walang iba kundi si Tandang Tali, ang albularya na palaging bukang bibig din ni Kuya. Pero hindi na siyang humarap sa amin kundi ang anak nitong si Nante, ang tagapagmana raw ng lahat nitong kaalaman at galing sa panggagamot dahil matagal na raw na pumanaw ang matanda. Alam kong isang araw ay sasadyain niyo ang tahanan namin, Sibon. Sa katunayan, bago pa kayo dumating ay may nakapagsabi na sa akin ng inyong pagdating. Bungad nito sa amin. Dahil sa sinabi niya ay totoong namangha talaga ako. Ha? Paano? Dahil ibinalita sa akin ng mga kaibigan kong bantay tubig. Bantay tubig? Sino sila? Ang mga engkantong tumulong at nagligtas sa Kuya Adelmo para makabalik muli sa piling mo. Ang mga nilalang tubig na kaibigan ng ina ko na siyang madalas na bukang bibig rin ng kuya mo. Nang sandaling yon, Sir Joseph, ay alam ko ng tamang tao ang aking nakausap. Alam kong siya na talaga makapagbibigay linaw sa lahat ng nangyayari sa matagal na pagkawala ni Kuya. Kahit dalhin mo pa sa iba't ibang magagaling na doktor sa utak ang kapatid mo, ay wala nang lunas ang sakit niya. Pero bakit naman, Nante? Dahil kung sino man ang pumasok sa biringan at pinalad na makalabas ay siguradong mawawala na sa sariling katinuan. Iyon ang sumpa ng reyna ng biringan dahil sinisigurado ni Carolina ang pananatiling lihim ng kanyang mahiwagang lungsod. Nang sa gayon, lahat ng tungkol sa biringan ay manatiling sikreto sa mata ng sangkatauhan. Binabaliw niya ang isang tao para hindi paniwalaan ng madla ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa mahiwagang lungsod ng mga engkanto. Pero si Tandang Tali, Nante,
Bakit hindi siya tinablan ng sumpa ni Carolina? Dahil hindi pangkaraniwang tao lamang ang inang ko, Simon. Isa siyang magaling na albularya na maraming nalalaman at malakas ang pananampalataya para labanan ang mga nilalang sa kabilang dimensyon. At isa na doon ang Latin na itinuro niya sa kapatid mo, kaya mapalad ring nakalabas ng biringan. Makapangyarihang dasal na tanging ang pamilya lamang namin ang nakakaalam. Dahil ang orasyong yun ang tanging paraan para tawagin at makipag-ugnayan sa mga bantay tubig na malaon ng kaibigan ng namayapa kong ina. Kung ganun ay tapos na ang misteryo ng mahigit 3 dekadang pagkawala ng aking kapatid. Nasagot na ang lahat ng mga tanong ko at 100% na tama lahat ng kanyang sinabi. Tugma ang lahat ng sinabi ni Nante sa kwento ng Kuya Adel. Totoo nga ang biringan at naniniwala na ako sa lahat ng sinasabi nila. Naalala ko rin ang maganda at eleganteng babae noon na minsang dumalaw sa burol ng Inay Soledad na siyang nagbigay sa akin ng sobre ng pera. At iyon din ang description ni Kuya sa mukha ni Carolina, kaya mas tumibay pa ang aking paniniwala. Noon ko lamang din naalalang muli ang perang nasa akin lumang bank account na hanggang sa ngayon ay hindi ko na ginalaw pa sa pag-aakalang baka galing iyon sa mga sindikato at balang araw ay singilin na lamang nila ako. Kaya nang bumalik ako ng lungsod ay muli ko na nga yung binerify at inasikaso at ganoon na lamang ang pagkamangha ko dahil mas lumaki pa pala ang perang laman niyon. Pero ang nakatawag ng aking pansin ay natigil lamang din ang pagtatransfer ng pera sa account na yon nang saktong nakabalik na rin si Kuya sa amin. Sinabi ni Kuya na malamang raw ay tinupad lang ni Carolina ang pinangako sa kanya nito na siya na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ko noon habang naroon siya sa biringan. Nang araw ring yon ay hindi na ako nagdalawang isip pa na inilipat ang perang yun sa pangalan ni Kuya dahil malinaw na ang kapalit ng perang iyon ay ang pananatili niya doon sa biringan sa matagal na panahon, kaya marapat lamang na siya na ang magmay-ari noon. Simula rin noon isinulit ko ang panahon namin ni Kuya para bawiin ang mga sandali na hindi namin pagkakasama at alam kong hanggang sa huling sandali ng buhay niya ay naging masaya siya. Tama, Sir Joseph, pumanaw na si Kuya Adel makaraan lamang ang ilang taon ng aming pagkakasama dahil sa sakit na pneumonia. Nagkaroon din ng tubig ang kanyang baga at ayon sa mga doktor ay dahil iyon sa epekto ng matagal niyang pagkakababad sa tubig noon. Marahil ay marami ang magtataas ng kilay sa isinalaysay kong ito, pero wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga para sa akin ay naibahagi ko ito at masabi ko sa lahat ang kadakilaan ng aking kapatid. Alam kong naging masaya siya sa huling sandali ng kanyang buhay. Tandang-tanda ko pa nga ang huling katagang binitiwan niya sa akin bago siya mawala. Bunso, hindi ako nagsisisi ng muling balikan ka at makapiling dahil walang kapantay na karangyaan at kayamanan ng halaga mo sa buhay ko. Ang makasama kita sa kahuli-hulihang hininga ng buhay ko ay sapat na sa akin. Masayang masaya ako na muli kitang nakasama, bunso. Mahal na mahal ka ni Kuya. Grabe ang iyak ko noon, Sir Joseph. Naisip ko rin na makatuwiran ba na muli siyang nagbalik sa piling ko kung papanaw rin naman di siya kaagad. Mabuti pa sigurong nanatili na lamang siya sa karangyaan sa biringan. Pero naisip ko rin na walang sino man na makakapigil sa kagustuhan ng nasa itaas. Kanya-kanya tayo ng takbo ng kapalaran at ang bawat nilalang ay may kanya-kanyang lugar na itinakda ng may kapal. Ang mga engkanto ay para lamang sa kanilang dimensyon at ang tao ay para sa mundo ng mga tao. Sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa Samar, Sir Joseph, at inihinto ko na rin ang pagsampa ko sa barko. Inasikaso ko na lamang ang aming mga negosyo. Naisip ko na mas mahalaga pa rin na buo kami ng pamilya ko at magkakasama sa araw-araw kaysa magtrabaho sa malayo. Oo nga't mas maraming pera pero malayo naman sa isa't isa. Natutunan ko na rin na pahalagahan ang oras na buo kami at masaya dahil hindi natin alam kung kailan ang itinakdang hangganan sa atin ng may kapal. Simula rin nang mamatay si Kuya ay noon ko lamang dinalaman ang totoong layon at papel ko sa mundo. Iyon ay ang tumulong sa mga maliliit na mga mangingisdang tulad ni Kuya na ginagawa ang lahat umaraw at umulan
sa gitna ng karagatan at may mauwi lamang na huli para sa kanilang pamilya. Tama po Sir Joseph, ginamit ko ang nakadepositong pera ni Kuya Adel sa bangko sa pagtulong sa maliliit na mangingisda sa aming lugar at umaasa ako na unti-unti rin silang makakaahon sa hirap ng pamumuhay. Magamit ko man lamang ang pera niya sa makabuluhan at kapaki-pakinabang na paraan kung saan mas maraming mahihirap ang makikinabang at may pag-asang mabago rin ang takbo ng buhay sa hinaharap. Hanggang dito na lamang po Sir Joseph at salamat sa nailahad mo ang kwentong ito sa inyong channel. Pagpalain tayong lahat ng may kapal at hiling ko lagi ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Gumagalang, Simon ng Samar. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Pakitignan po sa screen ninyo at makikita nyo dyan yung playlist po natin at saka yung ibang video. Pakiclick na lamang po at panoorin din natin sa mga may hilig magmarathon. Ayan po, tamang-tama po yung playlist.